Mga kababayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po komentuhan po kayo dito po sa Tambayan mga kababayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo mga kababayan. Ito po mga kababayan, komentuhan po natin ulit. Ito pong si Auntie Claire mga kababayan. Hindi niya po matanggap na sa kabila daw po ng kanyang boss ay napakasipag magtrabaho. Pero pagdating po sa approval at trust rating ay negative. Kaya po kinukundina niya. Binabatikos niya po ang mga survey company. Bakit daw po? Kung sino pa yung walang ginagawa at bakasyon lang daw po at panay ang bakasyon ay siya pa raw po ang mataas at approval rating nito, ang trust at approval rating. At siyempre po, sinabihan din po niya na corrupt ang dating Pangulo. Iyan po inabanggit na po natin yan. Pero ulitin po natin mga kababayan. At ang ating Vice President naman po ay meron naman po siya pahayag dyan eh. Ginagawa po siyang punching bag. Hindi po ba? Para lang po mailis talaga ang issue. Ganyan po ang trabaho pagka ikaw maraming kasalanan sa Pilipino. Pagka sobra-sobra kasalanan mo na sa Pilipino, hahanap ka ng punching bag. Ano po yung punching bag? Para po lahat ng bulok, lahat ng kabulukan mo, doon mo itututok at doon mo susuntukin. Hindi po ba? Pakinggan po muna natin siya rito. Ma'am, the social weather station's 2025 fourth quarter survey showed that 54% of respondents were satisfied with VP Sara's performance, while the president has only 40. A survey done 24 to 30 November 2025. Reaction po ng Malacanang. And naniniwala po ba kayo sa resulta gayong lagi namang wala ang vice presidente? Ikaw nagsabi niyan na laging wala ang vice presidente. So, kung ang susulubong katanungan sa nagbumula ang rating na to, hinahanap din po namin. Dahil kahit ano po maging numero dyan, ang katotohanan, ang Pangulo, ang siya nagtatrabaho at ang ilan ay nagbabakasyon lamang ay hindi po maaaring pasinungalingan ni naman. So sana po ang mga survey ratings na to ay hindi magsilbing paglilinlang sa katotohanan kung sino ba talaga ang nagtatrabaho at sino ang hindi. Ma'am, the social weather stations... Nakita niyo po mga tambay, palibasa po kasi ang mga media. Hindi naman po kino-cover ng mga media ang mga proyekto ng Vice President. Hindi po ba? Kasi pati po ang media ay sanay na sanay po sa chismis. At pati po ang mainstream media, ay isa rin po sa kritiko ng Vice President. Hindi kaya? Ito po mga tambay, ang kinaiinggitan po ni Claire. Bayan. Inggit na inggit po si Claire. Yung sinasabi niya po, ayan po, ang Vice President po ay 54% sa survey. Samantalang ang amo niya ay puro negative. Mga kabayan. Yan po. Ang Vice President Sara Duterte ay satisfaction rating ay 54% ang kanyang satisfaction rating. 54%. Ayon naman po dito kay Claire na tinatawag na garbage in, garbage out ng Vice President. Ang katotohanan, ang Pangulo ang siyang nagtatrabaho at ang ilan ay nagbabakasyon lamang. Totoo po ba yan mga kababayan? Ito po kasi ang katotohanan mga kababayan. Ito po kasi ang nung nakaraan po na last survey po ng kaniyang amo. Yan po. Kaya po sila mga kababayan ay masama po ang loob. Kung sino raw po yung nagtatrabaho, bakit po nakakakuha ng ganyang kababa na approval at trust rating sa survey, mga kababayan. Ang negative 3, negative 15 at negative 27. Negative 3 sa SWS, Pulse Asia, negative 15 at negative 27 sa Publicus Asia. Puro negative mga kababayan. Hindi po ba? At ito pa po ito pa po mga kababayan yung binibintang po nila sa pamilya Duterte. Ito naman po kung sino raw po yung magnanakaw. Ulitin lang po natin. Balik tanaw po natin. Sino ba mas nakakahiya? Hindi ba mas nakakahiya yung naging anak ka ng most corrupt ng 2017? Sino ba sinabing ng
o si CRP na most corrupt noong 2017, ang dating Pangulong Duterte. Di ba mas nakakahiya yata ang tawaging anak ng isang corrupt? Di ba? At alam mo mga Alvin, ganito yung mga ganitong klase mga pasaring ng Vice Presidente, ano to utak buitre to Alam mo yun, parang naghihintay ng maaaring sabihing pangit o negatibo sa Pangulo para manguna. Diba? Mga utak buitre. Hindi ba mas nakakahiya? Hindi ba mas nakakahiya yung naging anak Naging anak daw po ng Moscorap. Samantalang yung pamilya po nung pinagtatanggol niya, greatest robbery of a government. Unbelievable. Kaya napakahirap po nung magturo Turo ka ng turo, sira ka ng sira doon sa sinisira mo. Pero yung tatlong daliri, nakaturo sa'yo. Yung dalawang daliri lang andun sa sinisiraan mo. Kaya ang balik sa'yo, mas grabe ang balik sa'yo dahil nakaturo sa'yo lahat. Hindi po ba? Halos ang daliri mo ay lamang na nakaturo sa'yo. Ganyan po nangyayari. At kaya nga po ang Vice President, alam niya naman po ang laruan nila dahil ang Vice President po ay matalino. At isa po siyang magaling na politiko at magaling na abogado at alam niya po ang laruan ng mga korap at magnanakaw na politiko sa ating bansa. Lalong-lalo po yung nakikinabang lang at nasusuhulan. Hindi po ba? Dahil sa pakinabang, kaya kumakahol. Hindi po ba? Ito po, ang pahayag po nung mga nakaraan pa ito ng Vice President. Pakinggan po natin kung paano po siya ginagawang punching bag. Wala na kayong mapuna sa akin. Pinagtatakpan ninyo ang mga kakulangan ng pamahalaan. Ako ang ginagawa ninyong punching bag para hindi napapansin, nakikita, naririnig ng mga tao ang kalokohan, ang korupsyon, at ang katiwalian na ginagawa sa gobyerno. Ayaw nila tayo tigilan dahil hindi tayo sumusunod sa kanila. Hindi tayo nabibili ng pera. Ano pa ba ang kailangan ng isang taong sanay na sa hirap na wala na siyang ibang alam kundi ang maging mahirap dahil hindi niya nakikita ang hustisya mula sa gobyerno? Tama po yan mga tambay. Tama po yung sinabi ng Vice President, mga kababayan. Nakita niyo po, ginagawa po siyang punching bag para po mapagtakpan at hindi pag-usapan ang mga ginagawa po nila kabalbalan, kawalangyaan, pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Siyempre po, kailangan po nilang punching bag ang Vice President. At yan naman po talaga ito totoo. 100% po totoo yan. Di po ba? Nakita niyo po ba? Nakita niyo po ba? Ginagawa pong punching bag ang impeachment, ang Vice President, at kung kani-kanino po kinakabit para po mailayo ang issue sa korupsyon. Di po ba? Nakita niyo po, China. Nakita niyo po kung paano po nila bakbakan ng China ngayon. Napag-uusapan po ba ang korupsyon pagka ang issue ay China? Napag-uusapan po ba ang massive at sindikatong korupsyon nila? Umano, pagka ang issue po ay ang impeachment? Hindi. Napag-uusapan po ba ang korupsyon nila? Pagka po ang issue ay bumabanat na po ang tinatawag na garbage in, garbage out sa Vice President? Nakita niyo po? Panay po ang atake at sinasabi pang buitre. Buitre daw po ang Vice President. Ibang klase Tinawag pang buitre ang Vice President. Ano naman kaya tawag sa kanila, mga kababayan? Di ba tinatawag na nga sila asong ulol? Buhaya. Hindi po ba? At tinatawag din pong napakarami pong tawag mga kababayan sa kanila. Meron pang ahas, may palaka pa, meron pang prag, hindi ba? At may tinatawag na may depresya at kung ano-ano pa ang tinatawag po sa kanila ng ating mga kababayan. Ang majority ng Pilipino, nakikita po ang mga kabalbalan po nila. Kaya nga lang po nagkakaganito ang ating bansa dahil po sa pakinabang. Hindi naman po ang layunin nila ay maglingkod at para po umasenso at umunlad ang ating bansa at para po mabigyan ng magandang buhay at murang bilihin
abot kayang bilihin ang mga kababayan natin. Tayo na nasa laylayan. Hindi naman po yan ang hangarin nila. Ang hangarin po nila ay pagharian po ang ating bansa at gatasan po tayo ng gatasan at tayo po'y magtrabaho na magtrabaho para sa kanila. Hindi po ba? At maging hari po sila. Maging hari. At gagawin po tayo mga alipin. Nakita nyo po, ang ginagawa po sa atin sa panahon ngayon, hindi po ba? Pamumulitika, korupsyon. Nakita nyo po, bagsak ang ekonomiya, walang malalaking proyekto, baon sa utang, bagsak ang piso. Hindi po ba? Halos lahat bagsak, walang namumuhunan. Pero sa kabila nun, hindi po matanggap. Mga kababayan, nakita nyo po, nung matataas po ang survey nila, proud na proud po sila. Hindi po ba? Pero nung lagapak na at negative na, sinisisi na po ang mga survey company, mga kababayan. Nakita nyo po, saan ka nakakita? Sila pa yung mga aangas. Sila pa yung akala mong inaapi. Sila pa yung akala mong pinopolitika. Pero ang serbisyo nila ay taong bayan na. At mga survey company na nagsasabi na wala kayong kakwenta-kwentang mamuno sa bansa. Hindi po ba? Bakit po? Saan ka naman nakakita? Kauna-unahan po, history ito. History po ng ating bansa na merong presidente na puro negative ang nakuha. Nakita niyo po, history yan. Siya lang po ang kauna-unahang presidente, mga kababayan, na puro negative ang nakuha. Unbelievable. Sa bagay, kauna-unahan din po siyang presidente na may issue po ng pulburon at coke. At kauna-unahan din po siyang presidente na ganito po kalaki, kagrabe ang korupsyon sa kanya pong panunungkulan. Hindi po ba? Kaya po hindi matanggap ni Auntie Claire, ni garbage in, garbage out na tinatawag ng Vice President ang nangyayari po sa kanila. Pero sila naman po'y masaya. Mga kababayan, numero lang naman po ng survey yan eh. Pero ito pong mga tao na ito, ang pinakamaswerte po sa ngayon. Ang mga Pilipino po ang kawawa. Tayo po ang pinakamalas at pinakakawawa sa sitwasyong ito. Real talk. Dahil tayo po ang naghihirap at hirap na hirap tayo pagkasyahin ang ating kakarampot na kinikita. Samantalang ang mga tao na ito nagpapasasa sa lahat ng pakinabang na po pwede nilang pakinabangan sa ating bansa. Hindi po ba? Pati nga mga minerals, mga yaman ng ating bansa. Hindi ba? Pinag-iinteresan nila, pinagkakakitaan nila. Hindi po ba? Halos lahat po ay pwede nilang kunin sa atin dahil sila po ang nasa kapangyarihan. Hindi lang po ang pera ng taong bayan, hindi lang po ang mga inuutang nila sa labas ng bansa, pati po ang yaman ng ating bansa ay po pwede po nilang pagsamantalahan. Sila po ang napakasuswerte. Real talk. Tayo po, kahit sabihin po natin na sila'y bagsak, lagapak sa rating, wala po silang pakialam dyan. Puro pakinabang po ang mga nasa ulot, nasa utak ng mga hayop na yan. Umano, mga kababayan. Yan po. At siyempre po, yan naman po isa naman taktika nila yan. Taktika. Nasiraan mo ng siraan ng Vice President. At siyempre po, mga kababayan, yung plano nila na sila po ay maging forever na sa panunungkulan. Yan naman po talaga plano nila na hindi na po sila mawala riyan. Dahil once na bumaliktad po ang ikot ng gulong at sila po'y nalagay sa ilalim, ito pong tagapagsalita na ito na tinatawag na garbage in, garbage out ng Vice President. Ano pa kayang muka at tapang ang po pwede niyang gawin kung ang Vice President ang presidente na, mga kababayan. Magiging maangas pa ba yan? Yan tao na yan na isang damuka na ibinigay na paninira at fake news umano sa pamilya Duterte at lalong-lalo sa Vice President. Hindi po ba? Ano kaya sa mga darating na panahon pag bumaliktad na po ang ikot ng mundo at ang ikot ng gulong nila? Mga kababayan, sabay-sabay po yata yan. Hindi kaya makulong? Nagtatanong lang si Kamanong. Maraming salamat po mga kababayan.
Yan po ang nakakalungkot na nangyayari sa ating bansa. 3 taon at mag-4 na taon na po, ang ginawa lang po sa ating serbisyo ng mga hayop na ito ay mamulitika, magnakaw, ng magnakaw umano. Yan lang po ang ginawang serbisyo po sa atin na mga hayop na yan umano. Thank you po sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Thank you po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershaw ng Canada, kay Annie Jo, kay ako si Pilam, si Balance Vision TV, Gay at Chena, Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo mga kabayan. At ingat po kayo, lalo po sa inyo pong mga paggawa. At syempre po, wag po tayong makalimot na lagi po tayong manalangin. At isama po natin ang ating buong sambahanan. At syempre po ang pamilya Duterte na tayong lahat po ay maingatan sa kapahamakan. Ang ating Vice President, ganun din po ang dating Pangulo na madugtungan pa rin po ang kanyang buhay at kalakasan at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal at God bless po sa inyong lahat. Tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye!